So, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Psalms 128 verse 1 to 6 dahil Father's Day ngayon ay ito po binigay ni Lord sa akin para pagdiwang natin ang Father's Day. Praise God. So, sabi po dyan sa New International Version, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem, and may you live to see your children's children. Peace be upon Israel." Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Muli po tayong yumuko at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kinikilala ko po na wala po kong magagawa kung hindi mo po ko sasamahan sa oras na ito. Dalangin ko po ang anointing ng banal na Espiritu na minsan pa'y igawad mo po sa akin upang malinaw ko pong maipahayag ang iyong kalooban sa oras na ito sa lahat ng makikinig, lalo na sa mga bawat tatay na naririto. Mangusap ka po sa amin, Amang banal na makapangyarihan, sa kapangyarihan ng iyong salita. Minsan pa'y buksan mong aming pangunawa, makita namin ang liwanag ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng iyong salita. Marami pong salamat itong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi po na Amen and Amen. Palakpakan natin minsan pa po ang Panginoon. Hallelujah. Ang pamagat po ay fathers who fears the Lord. So, ito po ay kinonekta ko po sa father kasi sabi doon, your wife, sabi niya doon. So, salamat sa mga tatay na naririto. This is our day. This is our day. This is our day. Amen? Magdiwang tayo dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pamilya. Ano po? At meron tayong misyon sa mundong ito para ipalaganap natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At sabi dito, fear of the Lord is the key to blessed life. Yun daw pong banal na pagkatakot sa Diyos ang susi ng pinagpalang buhay. Sino nga po ba yung who fears the Lord? Sabi po ng Psalms 112 verse 1, "Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands." Yun daw pong tao na may banal na pagkatakot sa Diyos. Siya daw po yung tunay na nagagalak na sundin ang commandments o salita ng Panginoon. Yun daw po yung taong may tunay na banal na pagkatakot sa Diyos. Sumusunod, he who trembles at the word of God. Talaga pong ang isinasapamuhay niya ang salita ng Diyos. Ito raw po yung tunay na may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. We are to seek spiritual blessing first before we experience material blessing. Dapat laging nauuna ang spiritual sa material. Diba sabi doon sa Matthew 6:33, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So nauuna ang lagi na hanapin natin, pagsumikatan natin na hanapin una sa lahat ang kaharian at katwiran ng ating Diyos. At ang lahat ng bagay ay ipagkakalob niya sa atin. Maging doon sa 3 John 2, ang sabi po diyan, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health as thy soul prospereth." So nauuna yung spiritual
bago ang physical. Kaya makikita natin yung mga Bible characters dito sa Biblia na meron po silang banal na pagkatakot sa Diyos. Ano po ba ang God's blessing? Ano po ba ang blessing ni Lord sa mga may takot sa Kanya? Tatlong bagay lang pong gusto kong bigyang linaw ngayon pong umaga. Una po sa lahat, God will bless the work of His hand and enjoy what He get. Yun daw pong may banal na pagkatakot sa Diyos, i-bless ni Lord ang kanyang ginagawa, ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang paghahanap buhay, at wala siyang kalugihan. May enjoy niya yung fruit of his labor, fruit of his hard work, dahil siya ay may banal na pagkatakot sa Diyos. So, ang Diyos ang nagpapala sa taong may banal na pagkatakot sa Kanya. Ang sabi dyan sa verse 1 and 2, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours." So ito yung pinagkakalob ng Diyos. Nakalaan na ang prosperity, ang blessing sa mga taong may banal na pagkatakot sa Diyos. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Kaya pag sumikatan natin na tayo ay sundin ang kalooban ng ating Panginoon, lalo na ang Kanyang salita, upang tayo po ay maging ganap at sakdal sa paningin ng ating Panginoon. So pag-aralan natin yung Bible characters who fear the Lord and live a blessed life para lang bigyan natin ng linaw itong sinasabi po ng Biblia na yung mga may banal na pagkatakot sa Diyos ay pinagpapala ng Panginoon. So may tatlo pong Bible character dito na ating pong pag-aaralan. Yung una at pangalawa, mabilis lang to, pero doon tayo, sa pangatlo tayo, medyo pagbulay-bulayin po natin yun. So, unang nakita ko na Bible character sa Biblia na may banal na pagkatakot sa Diyos ay si Isaac. So, tingnan natin ang buhay ni Isaac. Kung paano siya pinagpala ng Diyos. Yung hard work niya, yung fruit of his labor, tingnan nga natin kung pinagpala ba talaga siya ng Diyos. Sa Genesis 26 verse 12 and 13, sabi po diyan, Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord bless him. Ayan, napakaganda po niyan. At sa verse 13, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. So makikita po natin dyan, merong biblical character na naganap sa tunay na buhay na siya'y pinagpala ng Diyos because he feared God. At sabi, nagtanim daw po siya doon sa lupa na kanyang tinitirhan at siya po ay nag-harvest ng 100-folds. Yun na po yung pinakamalaki 100-folds. Yung iba 20, 30, 60, hundreds. Kaya napakapalad po ni Isaac because he feared God, God bless him. At si Job naman, anong sinasabi ng Biblia patungkol kay Job? Job chapter 1, verse 1 to 3, "In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters,
And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Kita niyo mga minamahal, yung mga Bible character na ating pinag-aaralan, pinagpala sila ng lubos ng ating Panginoon. Yang si Job, ang sabi niya, he was the greatest man among all the people of the East. Because he feared God and shunned evil. Tinatalikuran niya, iniiwasan niya ang kamunduhan, ang kasalanan. At siya lamang po ay lumalakad sa banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Yung pangatlo naman si Joseph. Tingnan po natin itong si Joseph, mga minamahal. Ang sabi diyan, God bless Joseph wherever He put him. Kayo po ba yung naniniwala, mga minamahal, na ang Diyos ang naglalagay sa atin sa mga sitwasyon na tayo kanyang pagpapalain? Hindi nagkataon na ikaw ay na-employed sa isang company. Hindi nagkataon na ikaw ay napunta ng abroad. Hindi nagkataon na ikaw ay inilagay sa isang pwesto ng Panginoon kahit napakahirap. Dahil ang Diyos ang naglalagay sa atin kung nasaan tayo ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? At kung pag-aralan, mga minamahal, sabi dito, God bless Joseph wherever He put him. He put him in Potiphar's house. So mula doon sa Kanaan, si Joseph po ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid at siya'y napunta ng Egypt. At siya ay binili bilang alipin ni Potiphar, ang commanding general ng army ni Pharaoh. So, binili siya. So, God put Joseph in Potiphar's house. At sinasabi po diyan, kahit saan ka ilagay ng Diyos, ikaw ay kanyang pagpapalain. Naniniwala po ba kayo doon, mga minamahal? Kahit napakababa ang iyong pagkakalagay, dahil ang Diyos ang naglagay diyan, siya ang magpo-promote sa iyo. Kahit wag nating sabihin, ako lang ay isang janitor, isa lang akong security guard, isa lang akong hamak na cook, hamak na helper sa isang malaking bahay. Wag natin mamalain po yun. Dahil kapag ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, siya naman ang magpo-promote sa iyo. At sabi dito sa Genesis 39 verse 5, from the time He put him in charge of his household and all that he owned. Sabi dito, nung ilagay siya ni Potiphar sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kanyang ari-arian, bagamat sinasabi diyan na si Potiphar ang naglagay kay Joseph sa kanyang pamamahay, pero ang katotohanan diyan po, mga minamahal, ang Diyos ang naglagay sa bahay ni Potiphar. Can I hear an amen? At sabi, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Kaya umunlad ang sambahayan ni Potiphar dahil merong Joseph na may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya pala pinagpala itong si Potiphar dahil may lingkod ng Diyos na niligay ang Panginoon doon sa pamamahay niya. Umuunlad lang ang ating mga employer kapag tayo ay nasa kanilang bahay, mga servant tayo ng Panginoon. Can I hear an amen?
At sabi po diyan, the blessings of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So kahit saan niya dalhin, maging sa bahay, maging sa kanyang negosyo, pinagpapala ng Diyos ang sambahayan ni Potiphar dahil kay Joseph. Hindi sa lahat ng panahon maganda yung kinalagyan natin. Tandaan natin, alipin siya nung siya'y ilagay sa bahay ni Potiphar. Matapos nun, ang next, he put him in prison. Tingnan niyo po. Kanina, ating napag-aaralan, pinagpapala si Joseph. Ano po? Pinagpapala yung bahay ni Potiphar dahil kay Joseph. Dahil merong pong Mrs. Potiphar doon na tumukso kay Joseph. Pero hindi po siya nagtagumpay. Dahil si Joseph ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi siya bumigay sa tukso ni Mrs. Potiphar. Kaya't gumawa siya ng senaryo at palabasin na si Joseph ay isang masamang tao, mapagsamantala. Gusto niyang i-rape si Mrs. Potiphar, pero hindi naman totoo. Kaya't nung dumating si Mr. Potiphar, nagalit siya. At dahil siya ang general, commander ng prison guards, ay nilagay po sa prison si Joseph. Tanong ko po sa inyo, nasa bilangguan na po si Joseph, kaya pa ba siyang pagpalain ng Panginoon? Kaya ba siyang pagpalain ng Panginoon kahit nasa prison na siya? Tingnan po natin ang susunod na kabanata. Genesis 39. Yan po, sunod-sunod po yan, mga minamahal. Yung Genesis 39 na yan, kung babasahin, sunod-sunod po yung ginawa ng Diyos kay Joseph. Sabi diyan, 39 verse 20 to 23, Joseph master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in prison, the Lord was with him. Mga minamahal, hindi iniwan ng Diyos itong si Joseph. Kaya pala pinagpapala si Joseph dahil sinasabi ng Biblia, God was with him. So saan man ilagay ng Diyos itong si Joseph, nananagana, nagiging victorious, nagiging matagumpay ang buhay ni Joseph sa kadahilan ng God was with him. Yun po yung pinakasusi. Kapag sinamahan ka ng Diyos, saan ka mapunta? Pagtatagumpayan ka ng Diyos na buhay, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Dahil yan ang pangako niya. Ano man ang iyong pinagdadaanan, if God is with you, you will be an overcomer. Huwag kang matakot dahil kasama mo ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng tagumpay. Siya nga ang humihipo sa mga puso ng mga hari para ikaw ay i-bless. Yung pagkatiwalaan ka ay isang napakalaking blessing po nito. Si Joseph ay pinagkatiwalaan sa bahay ni Potiphar. At nung nasa prison siya, ang sabi dito sa verse 21, the Lord was with him, He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Tingnan nyo, ang sabi dito, the Lord showed him kindness
and granted him favor in the eyes of the prison warden. So, sino bang nagbibigay ng pabor? Sino ba yung umihipo sa puso ng employer, ng prison warden na yon para yung kanyang puso ay maging affectionate kay Joseph? Para maging mabuti ang kanyang pakikitungo sa lingkod ng Diyos na si Joseph. Napakalinaw that it is God who granted him favor in the eyes of the prison warden. Kaya nananalangin tayo, Lord, give me favor in the eyes of my master, of my employer. It is God who grants the favor. At ang sabi sa verse 22, so the warden put Joseph in charge of all those held in prison, and he was made responsible for all that was done there. Sa verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Mga minamahal, kahit saan ka dalhin ng Lord, kapag kasama mo siya, anuman ang gagawin mo, ang sabi niya, magiging successful ka. Kahit ano pang pinapakita ng iyong employer sa iyo, ang Diyos ang naglagay dyan, siya rin ang mag-aalis sa iyo dyan. Kapag panahon na dapat ka nang bunutin dyan, mas higit pa ang ibibigay na blessing ni Lord sa iyo dahil may banal na pagkatakot ka sa Diyos. Totoo ba yung sinasabi mo, Brother Rudy? Yes! At ito'y naganap sa buhay ni Joseph. Bakit? Tingnan natin yung pangatlo kung saan siya nilagay ni Lord. Mula doon sa bahay ni Potiphar, dinala siya doon sa prison. Ngayon, dinala siya sa palasyo. Imagine, alipin, mapupunta ng palasyo, jewel in the palace, at nangyari ito sa buhay ni Joseph. Genesis 41, 38 to 43. Ito na yung nanaginip po yung si Pharaoh. At sabi niya, kung sino man ang makakatukoy ng aking panaginip, sabi niya, ire-reward niya. At walang nakita si Pharaoh kahit isa na kayang interpret o sabihin kung ano yung dalawang panaginip, hindi lang isa, kundi dalawang panaginip, eksaktong-eksakto, detalyadong-detalyado, kung ano yung nangyari, kung ano yung nakita sa panaginip ni Pharaoh, dapat in detail yung iyong sasabihin. Wala pong nakagawa nun. Pero meron pong prisoner doon, yung cupbearer yata po yun. Sabi niya, may naalala ko ngayon, mahal na hari. Meron pong isang prisoner. Nung kami po'y naging bilanggo at sinabi namin ang aming panaginip at ininterpret niya bawat panaginip namin at naganap po yung kanyang sinabi. Sabi ni Pharaoh, ipatawag ninyo yung alipin na yan. Kaya't mula doon sa prison, dinala ng Diyos si Joseph sa palasyo. At nung nasa harapan na siya ni Pharaoh, sabi niya, kaya mo bang interpret ang aking panaginip? Hindi ko po kaya yan, tanging Diyos lang ang may kaya. Nung sinabi ni Pharaoh yung kanyang panaginip,
ininterpret na po ni Pharaoh. Nagulat po yung Paraon. Kaya't ang sabi ng Paraon, sabi niya, so Pharaoh asked them, Can we find anyone like this man? One who is the Spirit of God. Meron bang katulad ng taong ito na kung saan nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Meron ba dito? Meron ba anyone here that the Spirit of God is in him? Is anyone here? Church, makinig kayo. Kayo na kinakausap ko. Is there anyone here that the Spirit of God is in him? Parang hindi ako kumbinsido. Is there anyone here that the Spirit of God is in him? Amen! Dahil sinasabi ng Biblia, the Spirit of God is living in us. That's why we are called the children of God. Parang di pa kayo kumbinsido. Hanapin ko nga yung Romans na yun. Para lang, ito po. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 14, Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. So, tayo pinananahan ng Espiritu ng Diyos. Tayo ay pinananahan ng Espiritu ng Diyos. At katulad ni Joseph, nakita ni Pharaoh na si Joseph ay pinananahan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't anong sabi ni Paraon? Then Pharaoh said to Joseph, Since God made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace. Alipin naging in charge ng palasyo. Pinagkatiwalaan ng hari ang isang alipin, hindi maestrado, hindi edukado. Ang pinagkatiwalaan niya ay alipin, servant of the living God. You shall be in charge of my palace, and all people are to submit to your orders. Naku, siguradong nanginig si Potiphar dito. Dahil kasama siya dito. Lalo na si Mrs. Potiphar na nagbintang sa kanya. Ngayon, pati yung sambahayan ni Potiphar magsasabit na kay Joseph. Tunay nga ang revenge ay sa Panginoon. Huwag tayong gaganti pag tayo sinaktan. Huwag kang gaganti kapag ikaw sinaktan. Ipagpasa Diyos mo ang mga bagay na ito. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Alam ng Diyos ang nagaganap sa iyong buhay. Kung ikaw pine-persecute, kung ikaw inihiya, ginagawa ng masama,
huwag kang mag-retaliate. Dahil hindi yun kalooban ng Diyos. Give room for revenge for God. Ang sabi ng Biblia, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong pinagdadaanan. Dahil ang Diyos ang gaganti. Kita niyo si Joseph, wala siyang imik kung saan siya dalhin. Tinanggap niya lahat doon. Sige, kung ganyan ang okay lang. Si Lord naman bahala sa akin. Kaya sabi niya dito, you shall be in charge of my palace, and all people are all people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Sa verse 41, so Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it in Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He made him ride in a chariot as his second in command. And men shouted before him, make way! Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Ang ganda-ganda ng kwento ni Joseph. Kapag nababanggit ang kwento ni Joseph, talagang maraming nagiging Joseph na mga lingkod ng Panginoon. Sabi niya, ay ako yun. Ganyan din yung aking pinagdaanan. Ang tanong doon, do you fear God? Kapag tayo may banal pagkatakot sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng mga dakilang bagay para sa iyo. Siya ang mag-aangat sa iyo. Siya ang mag-promote sa iyo. Hindi ikaw. Huwag mong balakin na itaas mo ang iyong sarili. Ayaw ng Lord yun. Kapag tinataas mo ang sarili mo, lalo ka ibabagsak ni Lord. Ang sabi ni Lord, those who humble himself will be exalted. And those who exalt themselves shall be humble. Kaya yun po yung Bible characters. Parang nga gusto ko lang matapos nga doon eh. Kaya lang, meron pang pangalawa, pangatlo. Ay yung pangalawa, ano ba yung blessing ni Lord sa mga tatay o sa lahat na may banal na pagkatakot sa Diyos? Sabi niya, God will bless his wife and his children. Kasi tatay, siyempre, merong asawa. At kapag nag-asawa siya, i-bless siya ni Lord ng mga anak. Amen? Kaya nga, blessed siya eh. Sabi niya dito, his wife will be a blessing to him. Mga mag-asawa naririto, sa mga kalalakihan na naririto, mga tatay na naririto, tanong ko po sa inyo, Tatay Berting, ang asawa ba ay blessing sa'yo? Amen? Bro, ang asawa ba ay blessing sa'yo? Amen? Paul, ang asawa ba ay blessing sa'yo? Danny, ang asawa ba ay blessing sa'yo? Ayan, totoo po yung sinabi po nila. Sabi ng Proverbs 18:22, he who finds a wife, find what is good and receive favor from the Lord. Sa Tagalog, ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran. Isang kagandang loob na si Yahweh ang may bigay. Ang may bigay ng asawa ninyo ay si Yahweh. At ang asawa niyo ay kaloob ng Diyos. Reward niya ito sa iyo. Para ikaw ay pagpalain. Para ikaw ay maging masaya sa iyong buong buhay. Kahit kabi-kabila ang mga pagsubok, the end of it ay nandoon.
ang magandang plano ng Diyos na magaganap sa iyo. God will make His wife fruitful and will bear children. Verse 3, ito yung nakatala sa Bible. Your wife will be like a fruitful vine within your house. So pangako ng Diyos na ang lalaki na may banal na pagkatakot sa Diyos, siya'y bibigyang regalo ng Panginoon ng isang asawa na magiging fruitful. Magiging mabunga. Ibig sabihin, marami siyang ibibigay na anak sa iyo. Kasi sa Old Testament, nagkukumpetensya si Leah at saka si Rachel. Kapag nanganak si Leah, tuwan-tuwa siya. Sunod-sunod. 5 kaagad. Pero si Rachel, wala. Dahil baog siya. Kasi kagalakan sa isang babae o isang asawa ang magkaroon ng anak. At sabi dito, hindi ka lang bibigyan ng anak. Your children will be a blessing in your family. Yung mga anak na bibigay sa ni Lord ay magiging blessing sa inyong pamilya. Mga anak, kayo ay blessing sa pamilya. Parang wala. Mga anak, kayo ay blessing sa pamilya. Regalo kayo ng Diyos sa pamilya. Kahit pa pasaway kayo ngayon. Pero sa bandang uli, ang pasaway, sila yung nagiging pastor. Hello, 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 hello. Sabi doon, sa verse 3, your wife will be like a fruitful vine within your house, your son will be like olive shoots around your table. So, ang picture na ito, isang masayang pamilya. Alam nyo, yung pamilya na maraming anak, masaya po sila. Hello? Masaya po talaga sila. Pag maraming anak, masaya. Kaya yung nagbabalak mag-asawa, wag mo nang tipirin. Let it go. Mas marami, mas masaya. Amen? Palakpakan muna natin yung Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Psalms 127 verse 3, ito ang sinasabi ng Biblia, hindi ako. Children are a gift from God. They are a real blessing. Psalms 127 verse 3, children are a gift from the Lord. They are a real blessing. Ayan, napakalinaw Salita ng Diyos. Hindi akin, hindi ko kuro-kuro yan. Salita ng Diyos, purong salita ng Diyos. Sinasabi niya yung katotohanan patungkol sa mga supling, sa mga anak natin. They are a real blessing. Kaya the more children in the family, the more the blessing. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10. Ano sabi diyan?
are better off than one. Because together, they can work more effectively. Ayan. Mas maganda raw ang dalawa kaysa isa. Kaya huwag ka mag-isa. Huwag kang manatiling mag-isa. Huwag kang manatiling single. Sabi nga ng mga huwag kang manatiling single. Ipag-pray mong mabuti yung para sa iyo. Dahil bibigay ni Lord ang pinaka-the best sa iyo. Amen po ba? Amen? If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it's just too bad because there is no one to help him. Kaya humanap ka na ng helpmate mo. Makakabuti yan sa iyo. Amen? Pray to God fervently. Iluhod mo na sa Diyos habang may panahon pa. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kami nga ni Sister Malu dahil kasi po ang problema niya kapag siya ay nagsisiar na sumasakit na, parang napupugto ng hininga niya. At minsan, nabuwal na po siya Tama yung sabi ng Biblia, merong aalalay sa kanya. Nag-pray sa kanya. At na-revive siya ng Panginoon. Kaya't buhay na buhay siya. Kaya pagpapala ang mga asawa Sabi mo nga sa iyong asawa, pagpapala ka sa akin. Sige naman, sabihin naman niya. Tingnan niya sa mga mata. Sabihin mo sa kanya, bigay ka ni Lord sa akin. Sabihin niya. Huwag kayong mahiya, sabihin ninyo, yan po ang totoo sa mag-asawa. Blessing ka ni Lord sa akin. Yan. Pangatlo, dito na tayo magtatapos. God will bless him all the days of his life. So, ang pagpapala pala, hindi lang ngayon, bukas, 3 taon, 5 taon. Sabi ni Lord, hanggang ikaw'y nabubuhay, pagpapalain kita dahil may banal na pagkatakot ka sa akin. He will be blessed as long as he lives. Sabi sa verse 5, may the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem. So, ang blessing ni Lord sa mga manal na pagkatakot sa Kanya ay all the days of their life. God will prolong his life. Pahabay ng Diyos ang kanyang buhay. Sabi sa Proverbs 10:27, anong sabi diyan? The fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. So, hindi totoo na ang masamang damo ay matagal mamatay. Sinasabi ng Biblia, ang masamang damo ay madaling mamatay. Sino ang may matagal na buhay? Yung mga righteous people of God. Yung may banal na pagkatakot sa Kanya. Ang Diyos ang nagdudugtong ng buhay natin.
Kung gusto ng Diyos na pahabain ang iyong buhay, nasa Kanya yun. May kapangyarihan siya. At sino yung pinagpapala niya ng mahabang buhay? Yung may banal na pagkatakot sa Kanya. At dahil mahaba ang kanyang buhay, sabi diyan, he will see and enjoy his grandchildren. Makikita pa niya yung kaapu-apuhan niya. Wala si Paul. Andiyan ang anak niya, si Cox, saka si John Paul. So pag nag-asawa si Cox, makikita pa ni Paul yung magiging apo niya kay Cox. Kasi pahaba ni Lord ang buhay ni Paul. Amen? Hindi dahil mahaba ang buhok ni Paul, kaya mahaba ang kanyang buhay. Wala po dun sa buhok. Nasa habag po ni Lord. Amen po ba? Wala sa buhok ang sekreto. Ang sekreto ay meron ka bang banal na pagkatakot sa Diyos. He will enjoy peace in the land. Peace be upon Israel. Pakibasa nga natin yung andiyan. Next please. We can only enjoy God's blessing if God's peace reign in our hearts. Ang blessing po kasi, ma-enjoy mo lang kapag meron kang kapayapaan eh. Pero pag wala kang kapayapaan, wala. Kahit anong sarap ang nakalatag sa pagkainan mo. Kung meron kang kapaitan sa puso, baliwala yan. You can only enjoy God's blessing if God's peace reign in your heart. As ating conclusion, Ecclesiastes 12:13 letter B. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ito rin po yung whole duty natin bilang isang tao. Ang tayo matakot sa Diyos habang tayo nabubuhay. Tayo po lahat ay tumayo na. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala ako kung wala ka. Ikaw ang siyang nagbigay ng buhay ko. Simula pa noon una at hanggang ngayon, ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Walang hanggang pasasalamat. Yes, magpasalamat tayo sa Panginoon at sa ating mga ama na naririto. Pakinggan mo ang aking awit, ito'y alay para lamang sa'yo. Mahal kita, ika'y sandalan Kung ng nanghihina, ikaw ang siyang tumatanggap kung ako'y bigo. Pagyakap mo't kalinga, mga pangaral mo ay bawat ko. Pwede po bang pumunta sa harapan ng mga tatay? Magbigay bugay tayo sa mga tatay because it is Father's Day. Lahat ng tatay, pumunta po dito sa harapan. Ang ninanais ng
salamat sa iyo. Sa mga tatay na naririto ngayong umaga, kayo po ngayon ay nakatayo sa presensya ng Diyos. Batid na batid ng Diyos ang iyong buhay. Nais niya na mamuhay ka na may banal na pagkatakos. Nais niya isuko mo ang kanyang buhay sa iyo. Nais niya na magtiwala ka ng lubusan sa Kanya. Sapagkat siya may hawak ng buhay mo. Siyang nakababatid ng pinakamagandang plano para sa iyong buhay. Huwag mong sikaping iangat ang iyong sarili sa paningin ng iba. Kung ikaw man ay kinukutya, hinahamak ka, just bless the Lord and honor Him. Huwag kang gumanti. Magpatuloy ka na maglingkod sa Diyos na may kababaang loob. Dahil sabi ng Biblia, in due time, He will lift you up. Si Joseph, naghintay siya ng tamang panahon na i-lift up siya ng Panginoon. Binibiro niyo na mismong mga kapatid niya, pinahamak siya. Pero hindi siya iniwan ng Diyos. Tinapon siya sa balon. Salamat. May mga Ismailita na dumadaan na ginamit ng Diyos para iahon siya sa balon. Kung nasa balon ka man ngayon, kaya kang ihahon ng Diyos. At dinala siya doon kay Potiphar. Hindi naman mataas ang pinag-aralan ni Joseph. Pero pinagkatiwalaan siya ni Potiphar ng kanyang negosyo, ng kanyang pamilya. Kaya tayong pagkatiwalaan ng Diyos kung ikaw lamang ay magpakababa sa Kanya. Patuloy ka mamuhay na may banal na pagkatakot sa Kanya. God's perfect timing shall come upon you. Huwag kang mag-apura. Darating at darating ang araw ng iyong tagumpay, ng iyong pagpapala, ng iyong kasaganaan. Alam ng Diyos yung araw na yung kung kailan Kanya iaangat. Bagamat si Joseph gumagawa ng pawang kabutihan lamang sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang employer na si Potiphar, mahal na mahal ni Joseph ang kanyang employer na si Potiphar dahil pinagkatiwalaan siya. Kaya lang si Mrs. Potiphar may masamang balak kay Joseph. Kasi panahon na para naman ilipat si Joseph sa pinakamataas na posisyon. Dinala siya sa palasyo. Darating ang panahon, dadalhin tayo sa palasyo ng Diyos sa kalangitan. Yun ang pinakamainam na bahay natin, hindi dito sa mundong ito, kundi dun sa langit. Kaya't patuloy ka lang na gawin mong kalooban ng Diyos. Hanapin mo siya. Sabi ng Bible, hanapin mo ang Diyos. Kaya mo siyang hanapin. Isang luhod mo lang sa Diyos at buksan mo kanyang puso, mahahanap mo na siya. Hindi malayo ang Diyos. Hindi siya mahirap hanapin.
Katumbas lang siya ng isang mataimtim na panalangin. At kung hahanapin mo siya, ang sabi niya, those who seek me will find me when they seek me with all their heart. They will find me if they will seek me with all their heart. Buong puso. Kailangan maging seryoso. Kung gusto mong hanapin ang Diyos, seryosuhin mo. Lumapit ka sa Kanya at siya'y lalapit sa iyo. Those who draw near to God, He will draw near to them. Ang lumalapit sa Diyos, lalapit din ang Diyos sa Kanya. Kaya't mga tatay, anuman ang mga pinagdadaanan ninyo, tanging si Kristo Jesus ang iyong pag-asa. Wala na pong iba. Hindi ang iyong katalinuhan, hindi ang iyong kayamanan, hindi ang iyong posisyon sa buhay. Only God can exalt a man. Because promotion come not from the east nor the west. It comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. At dahil sa araw ng mga tatay ngayon, church, can we release blessing to our fathers right now? Let us speak blessing to our fathers. I-honor natin sila ngayon. Magbigay-pugay tayo sa kanila sa lahat ng kanilang sakripisyo na ginagawa sa buhay. Panalangin natin ang kanilang kabutihan para sa kanilang kabubuti, ikalalago ng kanilang espiritual na buhay. Bigyan sila ng mahabang buhay ng Panginoon, pinagpalang buhay, masaganang buhay, malusog na pangatawan, kalakasan, wisdom, karunungan at kalaman na nagmula at higit sa lahat, ang anointing power ng Holy Spirit ay mapa sa kanila. Ito ang panahon ng pagsuko sa Diyos. Dahil lahat ng sumusuko sa Kanya ay Kanyang kinakatagpo. Nawa sa araw na ito, mga tatay na nandito sa Great Lord Christian Church, katagpuin kayo ng Diyos anuman ang dalangin, anuman ang desire ng iyong puso. Ngayong oras na ito, katagpuin ka ng Diyos. Diyos ni Joseph, Diyos ni David, Diyos ni Isaac, ni Abraham. Katagpuin ka niya. Ang Diyos na nagpapala, ang Diyos na nag-iingat, ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa mga laban mo. Ang laban mo ay laban ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Lagi ka lamang magtiwala sa Kanya. Ano man na yung gagawin. Huwag kang umasa sa sarili mong lakas at karunungan. Umasa ka sa Diyos ang may bigay ng iyong buhay. Lord, I pray today, igawad mo po ang panalangin ng mga ama na narito ngayong umaga, katagpo mo po sila. Tulungan mo silang mamuhay na ayon sa kalooban mo. Total surrender ang kalambuhay sa iyo, Panginoon. At patuloy yung pagharian ng kalang mga buhay. Tulungan mo po sila na maging matagumpay sa mundong ito. It's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Apart from me, says God, you can do nothing. Maliban sa akin, ang sabi ng Panginoon, wala kang magagawa. Ayan ang pinakakatotohanan na sinasabi ng Biblia. In John
15 verse 7. Apart from me, you can do nothing. Kaya't umasa ka sa Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa iyo. At mapapabuti ang iyong buhay. Magtatagumpay ka dahil siya ang Diyos ng katagumpayan, nagagawad ng tagumpay sa mga humahanap sa Kanya. Be still and know that I am God. Be still. Huwag kang matigatig. Huwag kang manghina. Magtiwala ka sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kaya, Lord, salamat. Patuloy mong igawad sa kanila ang iyong favor ngayon pong umaga. Sa lahat ng tatay. Maging successful sila, Panginoon. Maging matagumpay sila. Maging ang mga tatay namin, Panginoon, na wala dito. Sila may nasa probinsya, nasa malayong lugar. Abutin mo sila, Panginoon, and minister upon their life right now in the name of Jesus. We speak blessing unto them in long life, overcoming life in Jesus' name. Let breakthroughs be upon their life, God, in the name of Jesus. At lalo pa silang lumago sa kanilang pananampalataya. Dahil ito ang pinakasusi. Before material things come, spiritual blessing first, God, ang aming hahanapin in the name of Jesus. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, I caught your word. I caught your word, God. Hallelujah, hallelujah. Dahil ang salita mo, it is settled in heaven forever and ever. Hindi kumukupas, hindi nagbabago, hindi naluluma ang iyong salita. Sa pangako mo, Lord, kami ay umaasa. Dahil ang pangako mo, Panginoon, ay magpakailan, kailan pa man. At kapag ikaw'y nangako, Lord, maasahan po namin ito. Hindi mabibigo ang sinumang nagtiwala sa Diyos sa Kanyang salita. Kaya't punuin mo ang iyong puso ng salita ng Diyos, ng Kanyang mga pangako, at mabubuhay ka. Isapamuhay mo ang bawat naririnig mo. Isapamuhay mo ito at ikaw ay magtatagumpay. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Hanapin mo ang kaligayahan mo sa Diyos at ikaw ay magtatagumpay. Ang banal, marami po salamat. Salamat din sa bawat pamilya ng mga anak mo na naririto, sa bawat servant mo, Lord, na narito ngayong umaga. Pagpalain po kaming lahat. Maging matagumpay po kaming lahat. Ang aming buong sambahayan. Truly, Lord, na ang mga anak namin ay mga blessing in Jesus' name. They are a real blessing. Sila'y pinagkaloob po sa amin. Ang mga asawa po namin, sila'y mga blessing. Kaloob mo po sila, dakilang Diyos. Kaya turuan mo kaming lagi namin silang mahalin. Ang aming mga asawa at aming mga anak. Let there be love, let there be unity upon the family in Jesus' name. Lord, ayusin mo namang relasyon na mag-asawa, mag-ina, mag-ama, maglolo, maglola in the name of Jesus. Ikaw mag-ayos ng aming mga relasyon, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat sa tagumpay na nagbumula sa iyo. Kaming lahat, ang aming buong pamilya ay mamumuhay na matagumpay sa mundong ito hanggang sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Hallelujah! Kami higit na mapagtagumpay kay Kristo Jesus. Hallelujah! Dahil sinasabi ng Biblia, who is it that overcomes the world?
He who believe that Jesus is the Son of God. Oh, maraming salamat, Panginoon. Naway madatnan mo kaming lahat, puno kami ng pananampalataya hanggang sa muli mong pagpabalik. Kami at ang aming buong sambahayan maglilingkod sa iyo, Panginoon. Walang tatalikod hanggang sa araw na iyong pagbabalik. Lord, salamat ng marami. I-bless mo ang bawat pamilya from A to Z in the name of, wala kang lalagpasan sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus. At maraming salamat po, dakilang Diyos na kami sa lahat. Ikaw po ang tanging tumanggap lamang ng karangalan. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya at ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. And God bless us all. To God be all the glory. So, ibig sabihin, si Kuya Arsenio is may pagbabali siya sa time niya. Diba? Next po tayo. Ako po si Vivian, asawa ni Leonardo. Malambing. Gusto mo kumain ka dyan? Wala. No, kayo. Kailan po ang birthday ni tatay? Ngayon, oh, happy birthday! Gusto na sige natin sa baka. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Next po tayo. Pangalan po, anong relasyon? Ano po katakihan ni tatay? Pagmahal po. Nalaboy talaga mga tatay natin. Okay, palapang po natin. Next po tayo. Okay, balik po tayo sa dulo. Pangalan na po. Pangalan at saka kapilis. Kaya na lang po. Ako po si Nanay Malu Aguilar, asawa po ni Tatay Rudy Aguilar. Ang masasabi ko lang sa kanya ay siya po ay talagang tinawag ng Panginoon dahil sa kanya nagsimula kung paano kami at ang aking mga apo ay nakakilala sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya yung ibinigay sa akin bilang partner dahil opposite kami. Siya po ay mahinhin, mabait. Ako naman po ay mahinhin din at mabait. At wala akong sasabi sa kanya dahil ano siya, mapagpasensya. Praise God, maraming po natin sila. Pero hindi lang po nakatapos dito ang niya nating programa para sa mga tatay. This time, magkaroon tayo ng switch na ginagawa. So, lahat po ng mga nanay na nakatayo, upo po tayo, mga tatay, tayo sa likod tayo. Praise God, ayun po ba tayo? Okay na po? Tama po ba yung tatay na nasa likod nyo? Sila po ba yung mga partner nyo? Isang tingin na po. Isang ulit tingin. Sige po, isang ulit tingin. Tingin sa mga partner. Okay, tama naman. Wala naman nagkakakala. Okay.
Okay, so simula po ngayon, wala nang lilingon sa likod. Kasabay mo yung mic natin na isa. Ayan. So there are times na yung mga tatay natin, dahil sabi niya kanina, sobrang busy sila sa trabaho. May mga times na hindi na sila, hindi na natin gaano nakikita sa bahay. Tama? Tama kasi mga tatay natin, very hardworking yan. Ginagawa nila yung best nila para sa pamilya na kanilang binuon. There are times na na-overlook natin na laging yung nanay na lang yung na-appreciate. Mga times na hindi na natin nakikita yung halagang tatay, hindi na natin nakikita na babayo. At may mga times na hindi na kahit simpleng pananamit nila, hindi na natin nakikita o hindi na natin napapansin. Ngayong araw, since araw nila to, magkakaroon tayo ng simpleng laruan. Ang game natin, isulitin ko po, walang lilingon sa mga nanay, sa gwapong ako, walang lilingon sa likod. Titignan natin kung gaano napansin o natingnan o natatandaan ng kanilang mga partner ang kanilang asawa ngayong araw. Okay? Hindi ko pa, wala nang lilingon. Ibigay niyo po sa akin kung ano yung specific details ng suot nila ngayon. Damit, pambaba, at saka sapatos. Kung ano yung tsura, kung may salamin ba o wala. Kung nakasuot ba ng face mask, anong kulay ng face mask, anong kulay ng damit, polo ba yan? T-shirt ba yan? Long sleeves ba yan? Saan tayo magsisimula? Magbibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikaw na. Nakapagod na ako magbilang. Okay. So, galing mo na. Aliging asin ka. Okay. So, ang game natin, describe mo sa akin ang yung suot ni tatay. Lahat-lahat. Ikaw, kung ano yung pinaka-detail o naaalala. Sabihin mo sa akin kung pag merong nanay na tumingin sa likod, ha? Hindi makakakain. Okay. Okay. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. 3, 2, 1, go. Suot ni tatay, polo shirt na puti at saka pula. Red. Okay. Yun yung natatas. Sapatos na itim. Rubber shoes yan. Paborito ni tatay. Okay. Meron pa. Ano pa? Pants. Pants ni tatay. Mahilig si tatay maong eh. Maong kasi, ewan ko tama pero maong ata sa tatay. Okay. Lapit dito, tatay. Nasa masatig na natin kung tama ang sinabi ni Kelly. Tayo, magpalit ka na. Okay, ano ka natin si Kelly? Nagawa niya ay 2/3 na, tama? Okay, very good. Okay, next. Sige po, palit na po tayo. Pwede ka na po, Kelly. Tayo ka na ulit sa likod. Ayan. Hindi makaraw po pagbalik sa ako. Okay, next po tayo. Sige po. Okay. Ano po? Nakaitim na damit? Nakasapatos na puti. Okay. Next. Nakapantalon na medyo gray. Ano pong pantalon kaya? Mao? Slaps? Mao? Tingnan natin. Sa bahay. Kaya tawagan po namin ang kanyang partner sa Arban na kailan kaya siya. Tama ba? Wow! Perfect! Inasikaso to, inasikaso. Wait naman. Okay, palit na po. Ayan. Very good. Okay, next po tayo. Naka-white t-shirt na may princess na dilaw. Naka-face mask na black. Naka-maong na pantalon. And rubber shoes na gray. Sa romantic natin kung saan mabasot. Ikaw nagkasikaso niya to. Tama ba? Tama! Very good. Meron libre. Yo, Kelly. Iba pag-asawa na. Wala ka. Sa ulo. Okay, next po tayo. Ang polo tour niya na may buhit sa manggas na dilaw. Tapos may gray-gray po yung ano niya, polo.
Dito po sa harapan tayo. Tama ba? Tama! Okay! Very good. Ang galing ng mga nanay, no? Feeling ko sila yung nag-ready na susundin ng mga asawa nila. Next tayo. Opo. Okay. Ang suot niya ay beige na barong, gray na pants, black na shoes. Papa, nakamas ka ba? Nakamas daw siya. Nilaman po. Okay, patignan natin kung tama ba ang suot ni Pastor sa description ni nanay. Tama ba? Tama! Very good! Para po natin. Sige po, dahil na po umupo. Next na po tayo. Okay, ako naman, na aming tatay ay nakasuot ng pulong na puti, pantalon na maong, at ano po siya, leather na black shoes, at naka-medyas na black. Wow! Okay, mas kasama. Tignan natin kung tama ka ba. Tama ba? Patingin ang medyo. Wow! Very good. Okay po. Isa mo tayo. Pati mo na. Matayo ka na sa ligyan, ha? Okay, next po tayo. Sige po. Nakasuot po siya ng kulay dilaw at nakapantalon na kulay black. Sapatos po niya itim. Okay, tingnan po natin. Tama nga ba? Oh, tama! Very good. Next po, last. Naka-white shirt siya, na may katak na pogo, naka-polo, na may kulay dot na black. Naka-maroon pants siya. Belt niya kulay lumot or moose green. Naka-black shoe siya, at saka naka-black sock. Wow, di ba? Ang dami na siya. Tignan po natin kung tama. Naka-white shirt, naka-polo na yung may dot na itim, naka-maong, naka-black shoes. Yung belt ko, gusto ko malaman kung totoo ba? Tama. Okay, at ang medyas daw po na itim. Very good! Salamat natin. Okay po tayo. Isa sa natutunan ko ngayon na nakakatuwa, kapag may partner ka na pala, naging mag-asawa na, sa ulo mo talaga lahat no? Kasi sa napansin ko po, lahat ng nanay tama, perfect. Maliban na sa ako. Pero yan yung isa sa nakakatuwa kapag partner mo na yung pinag-usapan talaga. At pinakita lang ng mga nanay natin kung gaano yung pagmamahal nila at pag-aaruga nila para sa mga tatay natin. Kaya minsan pa, palapakan natin ang ating mga tatay at mga nanay. Yan, makakawat po natin yung mga nanay natin. At ako, nasa likod, mga tatay, stay lang po tayo. Para sa group picture. Ayan, picture na po natin ang ating mga tatay. Ating photographer. Media team. Okay. Ayan, tayo lang po natin. Mask off po, mask off. Okay, tigil po tayo dito sa harapan. Pakitanggal po lahat ng mask natin. Mga tatay, tanggal po ng mask. Ayos po tayo ng upo. Yan. Formal. Harap po tayo sa camera. Okay. Tingin po sa camera. In count of 3. 1, 2, 3. Smile. Okay na, uso pa. 1, 2, 3. Smile. Okay. Isa naman po, waki. May tuwaki ng konti. Tingnan natin kung gaano ka yung mga tatay. Balita ko, seryoso daw sila eh. Okay, 1, 2, 3, waki! Okay! Tama, waki na yun.
Okay, last po, isang video lang kayo, isang video. Ano lang po mga tatay, gusto ko lang marinig, batiin din natin yung iba pang mga tatay na wala rito. Sabihin lang po natin ngayon ginawa ng Mother's Day. Sabihin lang po natin, Happy Father's Day from GITLCC family. Okay? Sabay-sabay po tayo, ay record po nila nila. Okay, sakawa po tayo, Pastor. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Happy Father's Day from GITC family. Okay, sama po, ulit po natin. Happy Father's Day from GITLCC family. 1, 2, 3, go! Happy Father's Day from GITLCC family. At syempre, hindi magtatapos ng programa natin nang hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga, pagkilala at award ang ating mga tatay. So mga tatay, nanayan po kayong tumayo. Youth natin, mag-iisuyo po ako, kayo ka umuwan sa likod. Okay, ano? Huwag mo umuwan. Yan, tayo po kayo mga tatay. Tapos po, atras po tayo ng konti mga nagawa po ama. Atras po tayo ng konti. And to award itong certificates natin para sa ating mga tatay, I call on stage Georgie May Cavillo, ang youth leader po natin. And ang kanyang future tatay, future tatay. Kasi, isa ating musician. Ayan, at ang head ng PEG team. Sige po, ito pa isa pa. So, yan. Naisipan po namin na since last Mother's Day kasi, ang binili natin sa mga nanay natin is cupcake. Pero alam naman natin ang ating mga tatay, hindi sila ganun kahilig sa matatamis. So, yan, isip namin, since karamihan ng mga tatay natin is, alam niyo yun, hindi sila gaano na-appreciate. Hindi sila nabibigyan lagi ng award. Doon na-appreciate natin sila bilang ating mga tatay. Pero yun, yung appreciation, usually nabibigay kasi natin sa mga nanay. So ngayon, bibigyan naman natin ng award ang ating mga butiging tatay. Sabi dito, congratulations for being the best father. We congratulate you and we love you very much. Damanso Ibiza. And Arsenio Acosta. Leonardo Ohano. Edelberto Faurillo. Pastor Rudy Aguilar. Danilo Cadillo. Junjun Alcala. And Monty Galleta. Congratulations po sa ating mga tatay. Ayan, mahal na mahal po namin kayo. Ayan, pwede ba makahingi naman tayo since kanina pa tayo nakakahingi ng speech natin sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon naman, manghingi tayo ng speech sa ating mga tatay. Pero bago po yan, ayan, hawakan natin ang ating award. Ayan, at tayo po ay magka-class picture. Charot. Ayan, lapit po na natin. Yan. Ayan. Okay po, picture po, smile. Ay, patanggal po muna sa na face mask kayo para makita naman ang ating mga kagwapuhan. Ayan. Okay, sige po. Smile po tayo. Lapit tayo muna ng onte. Ayan. 1, 2, 3. Saka po. 1,
nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Pangalawa, dito sa ating buting pastor, sa ating pamilya, at sa lahat ng mga kapatid ko dito sa simbahan. Ganon din po sa aking pamilya. Maraming po salamat sa inyo. Wala kayo magpapasalamat sa Panginoon sa pagkakaroon din ako sa araw na ito. Dahil sa araw namin bukas. Ako ay nagpapasalamat sa aking pamilya dahil lagi silang nandiyan para sa akin na nagkakala. Salamat dahil na-appreciate ng mga atang sa buhay tapos sa sinisipit para sa salamat sa isang pamilya ko na sa labis supportive para sa mga. Salamat po sa Panginoon at pinagkatiwala niya ang mga tatay. Pangalawa, ang aking pamilya, kay Sister Malu, aking asawa na nag-is ng 21 years sa Hong Kong para sa kabubuhay po natin. So kaya naman po, ganoon na lang po aking magsisikap para masukuyan po yung kabutihan niya, yung sakripisyo yung ginawa niya. Bigyan pa tayo ni Lord na marami mga taon sa at palag ko po ang Grace Lord Christian Hispanic. Salamat po sa lahat sa inyong pagpapata, suporta, panalangin, extending your love to my family. God bless you po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nakadalo tayo sa gawain ng Panginoon. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay ngayon. Sa tatay ko sa probinsya, hindi man ako nakakauwi. Talang araw, makakabawi rin ako. Sila po. Kahit sa buhay ko hindi magkukulang ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Mula na ako maging Kristiyano 1976 hanggang ngayon nakatayo ko rin ako sa harapan ninyo. At pasalamat ko sa Panginoon dahil marami na sa mga anak ko at mga apo ko mga alagad na ng Diyos, naglilingkod na sa Diyos.
At nakikita ko ba ang pangatlo kong henerasyon na tawag sa mga anak ko na apo sa tuhod. Marami na rin akong apo sa tuhod ngayon. Sa edad ko 86 na taon na ito, malaki ang pasalamat ko sa Panginoon dahil malakas at naway makabain pa ng buhay ko. Makaabot pa ko sa 100 years. Salamat Lord sa biyaya at abad na ibinigay mo sa pamilya ko, pamilya Isa. In Jesus' name. Amen. Praise God! Maraming salamat po sa ating mga ama. Bilang pagkatapos, sabay-sabay natin sila pati ng Happy Father's Day. 1, 2, 3!